Maulang weekend mga kapuso, halos mag-zero visibility na sa ilang bahagi ng Metro Manila nitong tanghali sa kuha ni Yus Cooper Mina mula sa kanyang condo unit sa Makati City. Sa bayan ng Bawan sa Batangas, dahan-dahan ang binabaybay ng mga dumaraang sasakyan ang isang kalsadang lubog sa abot tuhod na baha. Sa kuha rin ni Yus Cooper Kimberly mula sa Batangas City, abot 20 ang lumaragasang baha, bunsod ng walang tigil na buhos ng ulan. As of 5 p.m., itinaas ang pag-asa ang red rainfall warning sa Metro Manila, Batangas at iba pang bahagi ng Luzon dahil sa matinding ulan na maaaring magdulot ng baha at mga pagguho. Habagat ang patuloy na nagpapaulan sa Luzon at ilang bahagi ng Visayas. Magandang hapon po! Wala pong bagyo sa loob ng Philippine Area of Responsibility pero nakakaranas po ng malakas na ulan ang malaking bahagi ng bansa dahil sa habagat. Napuruhan ang Metro Manila at ilang lugar sa Luzon. Sa Romblon, buwis-buhay ang pagsagip sa mga stranded na pamilya mula sa mataas na baha. Nakatutok si Jonathan Andal. Sinagupa ng mga rescuers sa barangay Tulay, Odyongan, Romblon ang lakas ng ragasan ng baha para masagip ang mga pamilyang stranded kaninang madaling araw. Dahil abot dibdib ang baha, gumamit ng lubid at salbabida para maiahon mula sa baha ang isang senior citizen. Nagsagawa na ng PMC evacuation ng mga otoridad sa mga mababa at bahaing lugar dahil sa malakas na ulan. Nananatili sa mga evacuation center ang mga sinagip na residente. Animoy ilog sa gitna ng kalsada ang taas ng baha na bumungad sa mga motorista sa Sablayan Occidental, Mindoro kasunod ng malakas na ulan. Baka hindi na talaga tayo makatawid dito, guys. Stranded ang ilang motorista. May ilang pilit pa rin itong sinuong. Pahirapang makatawid sa baha ang mga maliliit na sasakyan. Sa Batangas City, bumigay ang pundasyon ng tulay sa bahagi ng Barangay Santo Niño. Pinayuhan ng mga motorista na dumaan sa alternatibong ruta bilang pag-iingat. Hiling ngayon ni Batangas City Mayor Marvy Marino sa DPWH ang agarang pagtatayo ng bagong tulay. Nagkabaha rin sa JP Laurel Highway, Batangas City. Lakas loob ding lumusong sa mataas na baha ang ilang sasakyan. May mga residente ring stranded. Naku po, Lord, tumigil na sana yung ulan. Maulan din sa Zambales, sa San Marcelino. Umapaw ang ilog kaya nalubog sa baha ang ilang bahagi ng Barangay Santa Fe. Halos abot bubong din ang baha sa isang eskwelahan. Ayon sa MDRRMO, walang naiulat na nasawi, nasugatan o nadamay sa pag-apaw ng ilog. Sinuspinde ng Philippine Coast Guard ang pangingisda at paglalayag ng ilang sasakyang pandagat sa Zambales dahil sa pagsungit ng dagat. Bukod sa ulan at baha, nakaranas din ng pagguho ng lupa sa Barangay Santa Rita sa Olongapo. Damay ang isang bahay sa insidente. Inaalam pa kung may residenteng apektado. Nagka-landslide din sa bahagi ng Tagaytay-Talisay Road sa Barangay San Jose sa Tagaytay, Cavite at sa bahagi ng National Road sa Barangay San Miguel sa Lobo, Batangas. Ayon sa Pag-asa, hanging habagat ang nagpapaulan ngayon sa malaking bahagi ng bansa. Jonathan Andala, nakatutok, 24 oras. Maulang panahon din ang gumising sa mga taga Metro Manila gaya po sa Quezon City. May mga kinailangan pang magbalsa para makatawid sa baha. Nakatutok si Bernadette Reyes. Animoy may bagyo sa lakas ng ulan at hangin kaninang umaga sa Timog Avenue, pati sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Ang malakas na ulan nagpabaha sa ilang lugar sa lungsod tulad sa Barangay Rojas District. Ito yung Gumamela Street dito sa Barangay Rojas District sa Quezon City. Ilang dekada na ang problema ng pagbaha dito pero hanggang ngayon binabaha pa rin ang kanilang lugar. Saglit na bumuhos ang malakas na ulan kanina at ngayon ay umaambon na lang pero umaabot pa rin hanggang dibdib ang baha dito. Styrofoam na ginawang balsa ang gamit ng lalaking ito para makatawid sa hanggang bewang na baha. Bibili ng pagkain ng lola ko po. Napagkain po namin. Hindi nyo po napaghandaan, hindi nyo inasahan. Hindi, mataas yung tubig, biglang tumaas eh. May nagbangka pa para makauwi sa bahay. Sa ibang bahagi kasi ng kalsada hanggang dibdib ang tubig baha. Naghahakot naman ng mga paninda si Rosaline. Pang safety lang ba? Kasi hindi na namin makukuha yung lulubog na lahat yung Kasi mabilis ang tubig dito eh. Sobrang bilis. Kaya dapat alerto ka talaga. Ang mga kabataang ito naligo sa baha kahit pwede silang makakuha ng sakit sa maruming tubig.
Bumaha rin sa ilang bahagi ng Quezon Avenue at D. Tuazon Street. Sa barangay Tatalon, tuloy lang ang hanap buhay at negosyo ng mga residente kahit abot binti ang baha sa lugar. Kailangan po magtrabaho, ma'am, para may pang-allowance po, ma'am. Saka may panggastos po rin sa malapit na po kasi mga anak yung misis ko. Di madaanan kasi ayun nga, kasi dito lahat punta ng tubig. Pinalakihan na yung drainage niya pero walang nagbago. Ganun pa rin. Wala po kayong bota o kung ano man. Sanay na po kami dito kasi madalas po talaga kapag ganong kalakas po yung dire-diretsong ulan, bumabaha na po talaga. Mababaw pa po yan. Mababaw pa po kasi nakakadaan pa po yung mga sasakyan. Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras. Live mula sa Quezon City, nakatutok si Bea Pinla. Bea. Ivan, pabugso-bugso ang buhos ng ulan dito sa Quezon City ngayong araw. Dito sa NS Amoranto Street, kanina abot bewang ang baha pero ngayon ay humupa na. Nagtulong-tulong din kasi yung mga residente at mga tauhan ng LGU para linisin yung mga drainage para mapabilis yung paghupa ng baha. Ayon sa Pag-asa, posibleng umabot hanggang Oktubre ang nararanasan nating pag-ulan dahil sa habagat. Nagmistulang dagat ang bahagi ng NS Amoranto Senior Street sa Quezon City kanina. Kahit delikado, may mga batang naglaro at lumangoy sa baha. Hirap sa pagtawid ang mga motorista. May mga naghintay na humupa ang baha. May naglakas loob ding sumuong. Pero hindi rin kinaya. Naperwisyo ng baha ang ilang bahagi ng Quezon City sa pabugso-bugsong buhos ng malakas na ulan ngayong araw. Ayon sa Pag-asa, ang mga pag-uulan ay epekto pa rin ng habagat na pinalalakas ng bagyong may international name na Dolphin. Nasa labas yan ng Philippine Area of Responsibility. Sa ngayon, hindi inaasahan ng Pag-asa na papasok sa PAR ang naturang bagyo. Kahit malayo na yung bagyo, papalayo yung bagyo, humihina ang bagyo, yung habagat naman ang tumitindi sa atin. Kaya dapat hindi natin pagwalang bahala yung mga ulan dulot ng habagat. Anila, posibleng minsay makaranas ng maalinsangang panahon pero biglang buhos naman ang ulan kalaunan. Usually, sa mga ibang areas, medyo napakatindi ng habagat or matindi yung pag-ulan. In some areas naman, medyo humihina and then maya-maya bugso-bugso yung mga ulan. So ito yung typical characteristics usually ng ating habagat season. Batay sa rainfall forecast ng Pag-asa para sa Agosto, mas mataas kesa sa normal ang dami ng ulan sa kanlurang bahagi ng Luzon. Itong August talaga, marami talaga tayong ulan dito sa Western Luzon area dulot ng mga pinaiigting na habagat gawa ng bagyo. Ivan, sabi ng Pag-asa, may epekto rin yung weak to moderate na El Nino sa pag-ulan na nararanasan natin ngayong habagat season. Yan ang latest mula rito sa Quezon City. Balik sa'yo, Ivan. Ingat, maraming salamat, Bea Pinla. Maayos pa at hindi sira pero binakbak ang bahagi ng isang dike sa barangay Talomo proper sa Davao City. May paliwanag po dyan ng DPWH Region 11. Alamin sa pagtutok ni Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Nagtaka at nabahala ang mga taga-barangay Talomo proper Davao City na makitang binakbak ang bahagi ng dike sa kanilang lugar, Huwebes ng gabi. Kita rin ang mga pulis na nakadeploy sa lugar. Pila na ka baha ng agya na sir ba? Wagi na naguba. Pero nagihan lang nila, wala naguba na noon. Di ay problema mua, ang mua lang makita ba kung nabas lay permit. Nasao nila mga tao nga maigo nila kay ilang sulti sa mua. Kutob daw gilid sa dike. Igo jud na tanan nya kana usaon mo ng mga tao karon na diya. Unang iniutos ni Department of Public Works and Highway Secretary Vince Dizon na pataasin ang dike matapos mag-inspeksyon doon noong Hulyo 29. Paliwanag naman ng DPWH Region 11, kinailangang gibain ang dike para lagyan ng gabion wall. Buot lang nato ipaklaro na kinigibuhat aron maka-establish ta og maayo na base para sa atong ipangbutang na gabion. So 1 meter lang atong kuhaon diha para mas lapad og mahimong mas stable ang pagplaster sa atong gabion. Bukod daw sa paglalagay ng mga gabion, magsasagawa rin sila ng dredging sa ilog upang palalimin ang daluyan ng tubig para maiwasan ang panganib ng pagbaha. Mula sa GMA Regional TV, Jandy Esteban. Nakatuto, 24 Oras. 5 Chinese national ang sangkot umano sa tangkang pagdukot
sa kapwa nila Chino at paghingi pa ng mahigit 60 milyong pisong ransom. 3 sa kanilang arestado. Nakatutok si John Consulta. Habang paalis ang itim na SUV sa isang establishmento sa Angeles, Pampanga, biglang humarang sa likuran ang isang van. Bumaba mula sa van ang 5 armadong lalaki. Ang driver ng SUV, tinutukan at persahan nilang hinatak papalabas, saka isinakay sa kanilang puting van. Batay sa investigasyon ng pulisya, Chinese nationals ang driver ng SUV at mga armadong lalaki. Inabangan nila at nung paalis nakasakay sila sa van, nung paalis na tong sasakyan, nung sumakay na sasakyan tong Chinese, isa doon sa mga suspect ay nakasuot ng camouflage, no? At kung titingnan mo yung galawan nila, napakabilis. Very swift yung ginawa nilang pagkuha. At yung modo sila, makikita mo, sinalin sa sa ibang sasakyan, inikot-ikot. Then, siyempre, niready na nila yung safe house kung saan nila dadalhin. Chinese to Chinese ang nangyari. So, ang punteriya nila is Chinese. Sa follow-up operation ng RSOG Region 3 at PNP Anti-Kidnapping Group kinabukasan, natunton at naaresto sa Tarlac City ang 3 sa 5 Chinese na dumukot sa kanilang kababayan. Huli rin ang isang Pilipina na nagrenta ng puting van na ginamit sa pagdukot. Na-rescue ng PNP Region 3 at AKG ang biktima sa Angeles, Pampanga. Nakaposes pa siya ng tumakas sa umano'y safe house ng grupo sa Mabalacat, Pampanga. Ayon sa PNP Region 3, may kaanak dito sa Pilipinas ang biktima at 9 na araw pa lang siyang narito ng dukutin. $1 milyong o katumbas ng mahigit 60 milyong piso ang hininging ransom ng mga Chinese kidnapper. Yung nagne-negotiate, going from one place to another, paikot-ikot lang sa area ng Clark, Angeles, then Tarlac. Based on our investigation, isa doon ay may kaso dati sa China na parang scam sa mga illegal gambling. Then the other one is, remarks nila is drug addict. Wala pang pahayag ang mga suspect. Na-turn over na ang mga naarestong suspect sa PNP Anti-Kidnapping Group habang nasampalan sila ng reklamong kidnapping sa Department of Justice. John Consulta, nakatutok, 24 oras. Sinampahan ng reklamong murder ang barangay chairman na idinawit sa pagpatay sa dating barangay secretary sa Santa Maria, Bulacan. Idinawit ng biktimang si Jello Enriquez ang chairman ng barangay poblasyon na si Oscar Morales Jr. bilang umano'y mastermind. Sabi ng Police Regional Office 3 Public Information Office, sumuko sa pulisya si Morales noong nakaraang linggo at nakalaya nitong Martes. Pero sa isang pahayag ng abogado ni Morales, nilinaw niyang hindi sumuko ang kanyang kliyente. Humarap daw siya sa pulisya para makatulong sa investigasyon, alinsunod sa kanyang tungkulin bilang punong barangay. Nanindigan din ng kapitan na inosente siya. Sinabi rin ng abogado na matapos suriin ng motoridad ang mga ebidensya, hindi nakitaan ng factual at legal basis ang reklamo kaya nakalaya si Morales. Bukod kay Morales, dawit din sa reklamo ang 2 hindi patukoy na individual. Patuloy ang pagtukoy at pagtugis ng pulisya sa gunman. Ayon sa pulisya, iniimbestigahan nila ang lahat ng anggulo, kabilang na ang politika. Binigyan din ni Chief Justice Alexander Gesmundo ang mabigat na epekto ng naaantalang pagresolba ng mga kaso sa buhay, hanapbuhay at karapatan ng mga Pilipino. Sa kanyang talumpati sa Judiciary Night ng Manila Overseas Press Club, sinabi niya mahalagang matiyak ng hudikatura na maresolba mga kaso ng patas, mabilis at dumaan sa tamang proseso. Kaugnay nito, ibinida ni Gesmundo ang mga reformang pinaiiral ng hudikatura para matiyak na efficient, accessible at responsive ang mga korte para matugunan ang mga pangailangan ng publiko, gaya ng pagkakaroon ng Code of Conduct and Accountability sa mga miyembro ng hudikatura at mga empleyado ng korte at pagbuo ng Office of the Regional Court Manager. Sabi ni Chief Justice Gesmundo, hindi mamamayani ang judicial independence kung nakararanas ang pananakot at pagbabanta ang mga tauhan ng korte. Justice delayed is not merely administrative difficulty. For this reason, efficiency is not simply a matter of procedure. It is a responsibility of justice itself. The judiciary must continue to ensure that cases are resolved fairly, promptly, and through processes that are transparent, reliable, and worthy of public confidence.
Tatlong sama ng panahon ang binabantay ng Pag-asa sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Ayon po sa Pag-asa, isa rito ang bagyo na may international name na Dolphin na namataan sa northern boundary ng PAR sa layong 825 kilometers north-northeast ng extreme northern Luzon. Yan po ang nagpapalakas sa habagat na nakakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas. Binabantayan din ng Pag-asa ang isa pang bagyo na huli namang namataan sa layong 3,055 kilometers east ng extreme northern Luzon. Mayroon ding isang low-pressure area na huling namataan sa layong 1,795 kilometers east ng extreme northern Luzon na mataas ang tsansa maging isang bagyo sa loob ng 24 oras. Pero ayon po sa Pag-asa, kumikilos ang dalawang ito papalayo ng bansa, kaya wala itong direktang epekto sa lagay ng panahon. Hindi rin daw ito papasok ng PAR sa mga susunod na araw. Sa ngayon, nagdadala ng pag-ulan ang hanging habagat sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Central Luzon, Mimaropa, Calabarzon, Antique, Nueva Vizcaya at Metro Manila. Gayon din sa Zamboanga Peninsula, sa natitirang bahagi ng Luzon, natitirang bahagi ng Visayas, Misamis Occidental, Lanao del Norte at Lanao del Sur. Trough o buntot naman ng Typhoon Dolphin ang nakakaapekto ngayong araw sa Batanes at Babuyan Islands, habang localized thunderstorms ang nagpapaulan sa natitirang bahagi ng Mindanao. Base po sa rainfall forecast ng Metro Weather, posible ang light to intense rains bukas sa ilang bahagi ng Ilocos Region, Central Luzon at Mimaropa. Light to intense rains din ang posibleng maranasan bukas sa bahagi ng Western Visayas. Mababa naman ang tsansa ng pag-ulan bukas sa Mindanao. Mataas din ang tsansang ulanin bukas ang Metro Manila.